Mga kabayan, talagang malakas pala ang F-16 Viper, kaya maganda talaga na ito ang magiging multi-role fighting aircraft ng Pilipinas. Sa Avenex, sensors at mga missile niyang gamit, malalaman mo na talagang nakakalamang ito sa ibang mga jet fighters. Para may idea kayo, alamin natin ang kanyang kakayahan at mga long range at moderno niyang mga missiles. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Pag sinabi na F-16 jet fighter, talagang kilala na at subok na sa digmaan. Marami na itong pinabagsak na mga jet fighters, kaya kinatatakutan ito. Sa ngayon mayroon itong latest version na tinawag na F-16 Viper. Itong version ang pinaka-advanced na variant ng F-16 Fighting Falcon multi-role fighter jet. Kung saan pinalakas ang kanyang ESA radar, pinalakas din ang kanyang Avenex, at almost nasa 5th generation na ang kanyang kakayahan. Ito ay may bilis na 2,470 km per hour, at may payload na 7,700 kg. Dahil sa kanyang magandang performance sa mga labanan, maraming bansa ang bumili ng jet fighter na ito. Para malaman ang kanyang kakayahan, busisiin natin. Ang kanyang ESA radar na AN/APG-83 ay isang 5th generation na radar, kung saan pinaganda ang kanyang detection, tracking, pag-identify at pag-engage ng maraming targets ng mabilisan, mas accurate, at pinahaba ang kanyang range na umaabot ng 370 kilometers. Kaya maganda ito sa malayuan na laban. Ito ay may modern mission computer, bagong center pedestal display, at enhanced cockpit displays. Lahat naka-design para suportahan ang kanyang advanced capabilities. Ito ay may advanced na electronic warfare systems na Viper Shield. Nilagyan din ito ng automatic ground collision avoidance system, para kahit sobrang baba ng lipad para makaiwas sa detection ng radar, kusa na lang itong umiiwas para hindi sumadsad sa lupa. Pinalakas din ang kanyang structural life ng 12,000 hours, or 60 years compare sa F-16S na may 8,000 hours lamang. Kaya lalong tatagal ang lifespan ng jet fighter na ito. Dahil ang F-16 Viper ay mayroong long-range na radar, mas advantage pag ginamitan siya ng mga long-range na missiles. Sa ngayon ang kanyang long-range na air-to-air missile ay AIM-120D AMRAAM na may range na 180 kilometers. Dahil sa long-range na air-to-air missile ng China na PL-15 at ng Russia na R-37M, na may range of 200 to 400 kilometers, ang US ay nagdevelop din ng long-range air-to-air missile para ipangtapat dito. Ang missile na ito ay ang AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, na ang estimated range ay baka aabot ng mahigit 300 kilometers. Ang missile na ito ay pangontra sa mga stealth aircraft at highly maneuverable fighters. Ito ang magiging future long-range air-to-air missile ng F-16 Viper. Ito naman ang kanyang mga long-range air-to-ground missiles. Una ay ang AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile, na nakadesign to detect, attack, and destroy radar-equipped air defense systems, by locking onto their electronic signals. Ito ay may range na 300 kilometers para sa latest version na AIM-88G. Maganda ang missile na ito dahil hinahanap nito ang mga air defenses ng kalaban para pasabugan, sa pamamagitan ng electronic signals na nagmumula sa mga air defenses radar ng kalaban. Ang pangalawa ay ang AGM-154 Joint Standoff Weapon na isang glide bomb na pwedeng i-launch mula sa malayo, allowing aircraft na mapanatili sa labas ng enemy air defense ranges. Ito ay may dalawang variants, AGM-154A na nagdadala ng cluster munitions at nakadesign para sa mga soft targets tulad ng parked aircraft or trucks. Ang AGM-154C naman ay equipped ng unitary warhead para sa mga hardened targets. Ang pangatlo ay ang AGM-84K Standoff Land Attack Missile Expanded Response, na nakadesign para patamaan ang target na nasa lupa, or nasa dagat. Ito ay may range na 270 kilometers. At ang pang-apat ay AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile na isang stealthy long-range precision-guided cruise missile, na nakadesign para patamaan ang mga high-value target. Ito ay may range na 370.4 kilometers para sa AGM-158A, at 926 kilometers naman para sa AGM-158B.
Ang kanyang anti-ship missile naman ay AGM-84 Harpoon Air Launch Missile, na may range na 220 kilometers. Ang kagandahan sa mga missiles ng US, nasubukan na sa actual na labanan. Kaya pag nag-upgrade sila, talagang lalong nagiging epektibo sa mga mission. Dapat bumili ang Pilipinas ng F-16 Viper dahil ito ang requirement para makabili ng F-35. Kung bibili ang Pilipinas ng KF-21, dapat 24 lang. Tapos F-16 Viper na ang sunod, para makompare kung alin talaga ang maganda. Sa ngayon hindi pa sapat ang budget ng Pilipinas para sa F-16 Viper, pero darating din ang time na makakabili din ang Pilipinas ng jet fighter na ito, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.